Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaaring hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko namang maging mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang sa inyo ng magaling nyong ama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap para sa ina ang mawalay sa kanyang mga anak. Ngunit marami sa kanila ang tinitiis ang pangungulila para makapanghibang bansa at makapagtrabaho. Masakit man sa puso, ngunit kailangan gawin, sabagat para ito sa kapakanan ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosie, isang OFW na ina, sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosie, buti naman nakauwi ka na. Naligtas. Halika, pasok. Oh, umusta na kayo dito? Si Yoli. Ilang taon din kasi ako nawala ng Pilipinas eh. Mabuti naman kami ni Yoli. Namalengke lang siya saglit. Alam mo na, maghahanda siya ng maraming pagkain kasi alam niya ngayon ang uwi mo. Ako? Yung mga anak mo naman na yun, maaayos sila lahat. Hindi ba sila nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo habang nasa Japan ako? Mababait naman ang mga anak mo eh. Kaya hindi kami nahirapan ni Yoli na alagaan sila. Ay, buti naman kung ganon. Siya nga pala, nasaan yung mga anak ko? Kakauwi lang ni Danny galing ng eskwelahan. Nasa kwarto lang niya siya, nagbibihis. Si Queen na naman, hindi pa umuwi pero huwag ka maglala. Pauwi na rin yun. Gusto ko sana makausap si Queenie, kuya. Baka kasi nagtatampo pa rin siya sa akin. Kasi nga hindi ako nakauwi nung dibo niya. Hindi naman nagtatampo yun, Rosie. Naiintindihan naman niya siguro yung dahilan kung bakit napospone ang pag-uwi mo. Mature na yan si Queenie. Ay, sana nga, Kuya Romy. Tawagin ko lang si Danny, ha? Danny! Nandito na ang mama mo! Talaga po. Sige po, Tito Romy. Bababa na po ako. Nandito. Ma! Danny! Ma! Danny, anak po, Yakop naman. Ma! Ang laki mo na. 13 years old ka pa lang nung iniwang kita, di ba? Pero ngayon, binata ka na. Namiss ko po kayo, Ma. Buti, umuwi na po kayo. O siya nga pala, meron akong pasalubong sa'yo. Hindi ba, hiniling mo sa akin na gusto mo magkaroon ng PSP? Binili kita. Naku. Ayan. Ano, nagustuhan mo? Opo, Ma, opo. Nagustuhan ko po. Eto na pala ang pangalan mo. Oy, Queenie, anak! Willie. Bakit hindi mo batiin ang mama mo? Ba't nilampasan mo lang siya? Hindi ka pa masaya at umuwi na ang mama mo? Pagod ako. Papahinga na po ako. Willie, ano ba? Huwag ka naman ganyan sa mama mo. Anong gusto niyo gawin ko, Tito? Batiin ko siya? Okay, sige. Welcome home, Mami. Anak, nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Kasi hindi ako nakauwi sa araw ng dibo mo? Hindi ako dun nagtatampo. Expected ko na naman yun na mangyayari. Tsaka hindi na ako na-surpresa pa. Wala naman talaga kayong panahon sa akin, di ba? Hindi ako umuwi noon kasi nanghinayang ako. In-extend yung kontrata ko. Nilakihan kasi ng employer ko yung sahod ko. Tapos, nagkataon, malapit tapos ako noon. Mag-enroll na naman kayo. Kaya, kahit nalulungkot ako, tiniis ko yun. Para sa ganun, may pang-aral lang kayo. Pero Ma, hindi sa lahat ng oras perang kailangan namin. Ate Queenie, huwag lang kayong mag-away ni Mama. Kakauwi lang niya eh. Hindi ako nakikipag-away, Danny.
Sinasabi ko lang sa kanya kung ano yung pagkukulang niya sa atin. Ngayon, kung ikaw, okay lang sa iyong lahat, kasi may PSP siyang binigay sa'yo, ako hindi. Queenie? Saan ka pupunta? Attend lang ako ng party kina Jessa. Aatan ng party ng ganitong oras? Bakit hindi ginawang araw yung party? Bakit? Ano ba sa akala niyong party doon kila Jessa? Children's party? Hindi, ma! Sige na, alis na ako. Hindi ka aalis. Naman eh. Hanggang ngayon pa rin ba? Bata pa rin ang tingin mo sa akin? 18 years old na ako, no? Di na ako bata para pigilan kung saan ko gusto pumunta. May isip na ako. At alam ko na kung anong tama at mali. Bilang iyong ina, nag-aalala ko sa kaligtasan mo. Isipin mo, gabi na, lalabas ka pa. Kung mapahama ka doon, alalahanin mo anak, nagkalat ang mga kawatan sa ganitong oras. Bukod pa doon, babae ka. Baka mamaya, ma-rape ka lang doon. Okay? Tigilan niyo yun yung pagiging paranoid. Wala namang mangyayari sa akin, kaya ko sarili ko. Queenie, naghihigpit ako sa iyo kasi iniisip ko lang ang iyong kapakanan bilang iyong ina tungkulin kong pangalagaan ang mga anak ko. Tungkulin? Kailan niyo pa nalaman ang salitang yan? Kailan pa kayo naging responsabling ina sa amin ni Danny? Ma, simula sa pagkapanganak namin, hindi kayo nag-alaga sa amin kundi si Tita Yoli. Simulat sa pool, si Tita Yoling nagmahal, nag-alaga, nag-aruga, nagturo at naging kasama namin ni Danny. Lalo na kapag may problema kami. Kayo, ayun, nandun lang kayo sa Japan, nagpapadate at nagpapakama lang sa kung kani-kaninong mga hapon dyan. Ay! Bakit niyo ako sinampal? Totoo naman yung sinasabi ko Baka nakakalimutan mo, Queenie. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapag-aral ni Danny. Yung mga perang pinakakain sa inyo ni Yoli, nanggaling din sa akin yon. Yung mga damit mo, mga gamit mo, lahat ang pag-aari mo sa akin, nanggaling lahat yon. Dahil sa pagjajapang ko, nasusunod yun ni Danny, mga luho nyo. So, parang pinapalabas nyo na kami pang may kasalanan, kaya kayo nagpapakababa ng lipad sa Japan? Ma, Ate Queenie, nag-aaway na naman ba kayo? Pag-iusap, tama na yan. Sige nga, ma. Sabihin na natin na ibigay nyo yung luho namin. Pwede hindi kami nagugutom dahil doon sa mga perang pinapadala nyo. Pero hindi nyo ba alam? Hiyang-hiya na kami sa ginagawa nyo. Lahat ng kapitbahay natin kayo pinag-uusapan. Kaya siya ba dumido kayong babae? Tapos, wala silang dinidikit sa pangalan nyo, kundi Japayuki. Bako alam nyo lang kung gaano kasakit sa akin ang laitin at husgahan ng iba. Ang pagkatao ko dahil sa isang hamak ng Japayuking nanay ko. Anak, hindi ko gusto tong ginagawa ko. Di nyo pala gusto ba't ginagawa nyo? Sige! Kung hindi mo na kayang tiisin pa mga panlalait nila at kung sukdulan mo na ako ikinakaya, sige, humayo ka. Kung gusto mong umalis sa bahay na ito, bahala ka. Kung gusto mong tumira sa probinsya ng tatay mo, sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero Queenie, maaari nga, iniwan ko kayo noon para magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ako naging isang masamang ina sa iyo. Tandaan mo yan! Thanks, Daryl. Wala yun, babe. Girlfriend kita eh. Hindi naman ako magsasawang ihatid sundo ka sa inyo. Sorry ha, kung hindi kita pwedeng papasukin sa loob ng bahay namin. Alam mo naman ang mama ko, strict Okay lang yun. Naintindihan ko yun. Okay na yun na. Aba, good night. Ingat ka ha. Okay. Bye. Bye. Queenie, Nandiyan pa pala kayo? Hey, pwede ba mapagod ako? Magpapahinga na ako. sa palagay mo,
Uwi pa ba na isang matinong babae ang ganitong oras? Ma, hindi Ha? na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Maling lalaki ang pinili mo. Aba, paano kayo nakakasigurong mali yung decision ko na piliin si Daryl? Hindi si Daryl ang nararapat na lalaki para sa'yo. Sagana lamang siya sa forma. Nag-aaral pa lang kayo, pero kung umasta akala mo may sarili ng pera. Pero wag ka. Umaasa pa lang yan sa allowance na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Yung panggasolina niya sa kanyang sasakyan, malamang sa mga magulang pa niya hinihingi. Kaya kayo hinahusgahan ng ibang tao? Kasi mapanghusga din kayo. Dahil lang ba sa maporma si Daryl, huhusgahan nyo na siya na walang kwentang tao? Bakit kayo? May kwenta ba kayo? Labastang ka sa inom mo. Ba't hindi kayo makasagot? Kasi alam nyo wala. Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaari hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko naman na maging isang mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong punan ng mga pagkukulang sa inyo na magaling niyong ama. Yung mga panghuhusga sa inyo ng mga tao. Kasi ang nanay nyo, Japayuki. Pero ang totoo niyan, nasasaktan din ako doon. Kung nakatingin kayo ng panghuhusga sa iba, wala pa yan sa kalingkingan na natanggap ko. Minahal ko kayong magkakapatid. Tapos, ganito lang ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang anak? Sige, Queenie. Huwag mo ko ituring na ina. Hindi na rin kita ituturing na anak. Uy, Bes, ano na naman ang problema mo? Bakit para matamlay ka? Steffi, sa totoo nga masama pakiramdam mo ngayon eh. Para akong magkakasakit. Pero okay lang, kaya ko to. Uy, siya nga pala. Nag-away na naman ba kayo ni Tita Rosie? Oo. Hindi kami magkasundo ni Mama. Paano palagi niya ako pinagbabawalan sa mga gusto kong gawin sa buhay ko? Tapos kung tatuhin niya ako parang bata. As if naman, makakabawi siya sa akin sa ginawa niyang pagtalikod sa amin noon. Uy, Queenie, hindi ka naman tinalikuran ng mama mo. Nagtrabaho siya sa ibang bansa para din sa inyo ni Danny. At saka normal lang na maghigpit sa atin ng mga magulang natin. Lalo na kung nakikita niyang mali na yung ginagawa natin. Gusto ka lang niya ituwid. Naku kinakampihan mo pa talaga si Mama. Kung na lang kaya anak niya. Ay, alam mo kung pwede nga lang sana. Alam mo, Bes, napakaswerte mo pa rin. Kasi meron kang nanay na nagmamahal sa'yo. Ako nga, ulila. Bata pa lang ako nung namatay si Mama. Ay, naku, Queenie. Pahalagahan mo ang mama mo hanggat nandyan pa siya sa tabi mo. Tandaan mo, iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo ang iyong ina. Yung inang nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Ay naku, Bes, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Magkabati na kayong dalawa. Grabe. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Queenie? Anak? O ano? Kumusta nalagay mo? Okay ka lang ba? Bakit nandito kayo? Siyempre, naririto ako para alagaan ka. Lagaan? Kailan pa kayo nagkaroon ng pagmamalasakit sa akin, ha? Huwag ka naman sanang ganyan sa akin, Queenie. Anak kita. Kaya may care ako sa'yo. Teka, salating ko. Mainit ka pa rin Bakit kaya hindi bumababa ang lagnat mo? Kasi baka mali pag-aalagaan niyo. Anak,
Ang isang ina kailanman hindi nagkakamali sa pag-aalaga. Talaga? Alam ko, nagtatampo ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Sana mapatawad mo na ako, Queenie. Inaamin ko, marami ako naging pagkukulang sa'yo. Pero sana naman kalimutan mo na yun. Naririto na ako para bumawi sa'yo. Mahal niyo ba talaga ako? Saksi ko ang Diyos kung gaano ko kayo kamahal ni Danny. Anak, mahal na mahal kita. At kahit galit ka sa akin at palagi mo akong pinagtatabuyan, hindi magbabago ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko pakita sa inyo, mahal ko rin kayo. Kaso natatakot ako. Kasi baka mamaya umalis na naman kayo, iiwan niyo na naman ako. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mula sa inyo. Pero hindi ko yun maramdaman. Dahil palagi kayong wala. Ako hindi, anak. Sana huwag na kayong umalis. Dito na lang kayo. Total, malaki na kami ni Danny. Pwede naman kami tumulong sa inyo sa paghahanap buhay. Huwag niyo na kami iwan, please. Pinatatawad ko na kayo sa mga naging pagkukulang niyo sa akin. Tuwarin niyo rin ako kung naging masama akong anak. Handa naman ako magbago. Magpapakabuti na akong anak sa inyo. Pero pangako niyo lang sa akin, di niyo na kami iiwan. Huwag ka na mag-alala, anak. Hindi ko na kayo iiwan pa. Hindi na ako babalik pa sa Japan para magtrabaho. Aalagaan ko na lamang kayo ng kapatid mo. Talaga? Oo, anak. Pangako yun. Kaya huwag ka na magtampo sa akin, ha? Okay. Hindi na ako magtatampo sa inyo. Palagi mong tatandaan ko, ini. Mahal na mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Ako rin, Ma. I love you. Walang magulang sa mundo ang naghangad ng mga ibang bansa upang iwan ang kanilang mga anak. Kung alam lang natin ang kirot sa dibdib na unti-unti kang lumalaki nang wala man lang silang nabubuong mga alaala, nakapiling ka. Unawain natin ang ating mga magulang na OFW. Nagsasakripisyo sila upang may maitustos sila sa atin at masiguro ang ating kinabukasan. Magandang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
Teka. Huwag kang magubad sa harapan ko, Sabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumaras ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako itong ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko, magpapaalipin ako sa inyo sa lahat ng paraan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang mundo ay tila isang malaking entablado. Ginagampanan natin ang bawat mahalagang papel. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging para sa ating kapwa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Isabel sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, yung babae! Ninakaw yung tinda ko sa balot ng tinapay! Abulin niyo! Abulin niyo! Ayun! Tumakbo sa eskinita! Kapulin natin yung mga kasama! Sana akong abutan ng mga lalaking umama sa akin. Kailangan makauwi ako ng bahay. Hinihintay ako ng mga anak ko. Hoy! Babae! Ano akala mo, ha? Makakatakas ka? Dead end na tong skinita. Kaya wala ka malulusutan dito. Sige, mga kapitbahay! Dali ka, babae ito sa barangay! Wag po! Parang yun ang awa. Huwag niyo po akong dalhin sa barangay. Nakikiusap po ako. Isusoli ko na lang po itong tinapay na kinuha ko. At sa palagay mo ba, tatanggapin ko ba yung tinapay na yan na nagkadurog-durog na? Dahil sa paghabol namin sa'yo, hindi ko na yung mabibenta. Gaga! Kuya, ang tagal naman inay. Ang lamig na tong kape ko. Hindi na tuloy masarap isaw-saw rito yung money na sinasabi niyang bibili niya eh. Basta tintayin na lang natin si inay. Maya-maya lang, nandito na siya. Dala-dala yung tinapay na binili niya. Gutom na kasi ako. Halos maghapon kasi hindi tayo kumain, di ba? Oo nga eh. Ako, tinutulog ko na lang din yung gutom ko eh. Kuya, sandali lang ha. Diyan ka lang. Oh, bakit bigla kang tumayo? Sa kalsada ko nilang abangan si Nay. Saka yung dala niyang tinapay. Ha? Tingnan mo, ikaw babae ka, ha? Sandali lang, mga kalugar. Bakit? Ano ba ang problema? Bakit pigil-pigil nyo sa brasong babaeng yan? Ninakaw nga kasi ng babae niya yung isang balot na tinapay sa panaderia ko. Saka habol nga sa kanya, pati oras sa pagtitinda ko. Pinarwisyo nitong babae. Kung yung isang balot lang na tinapay na hawak niya ang problema, ito ang 100 piso. Sandaan? Ako na magbabayad niyan para bitiwan nyo na siya. Sige na mga pare. Iwan nyo na kami rito. Ako nang bahala. Tara, mga kasama. Aba, ang galing, ha? Wow! Ay, di tubo pa ako ng 80 pesos. 20 pesos lang naman yung isang balot at tinapay. Sige na. Iya. Muwi ka na. Ako na makikipag-usap dito sa may-ari ng panaderya. Ha? Salamat po. Maraming salamat po. Kahit na hindi ko kayo kilala. Felix. Ako si Felix. Hoy, mamang pilantropo. Kahit na sinalo mo ang kasalanan ng babae niyan, hindi pa rin ako tapos sa kanya, no? Subukin niya ulit mangupit sa akin panaderya. Talagang tatagain ko, mga kabay niyan. Wala eh. Nung makita ko yung isang balot na tinapay doon sa bakery, ang naalala ko agad yung mga anak ko kasi hindi pa kumakain ng mga oras na yun. Naku, napakawalang puso naman ang may-ari ng bakery na yun. Sa halagang 20 pesos lang na balot ng tinapay,
Gusto ka na kagad ipakulong sa barangay? Mabuti na nga lang may dumating na lalaki, Felix ang pangalan. Binayaran niya ng 100 piso yung isang balot ng tinapay. Sobra-sobra pa nga sa halaga ng tinapay yung binayad niya. Buti na nga lang pala at dumating si Mang Felix. Kilala mo ang Felix na yun, Ruby? Hindi maiba nga pala tayo. Ilang kilong bawang yung ihahatid mo ngayon sa bawangan? 5 kilo lang. Hindi ko na kinayang magbulat ng marami. Lapnos na yung mga kamay ko. Ako, pinilit ko nga lang balatan lahat yung 10 kilong kinuha ko. Pinatulong ko na lang yung mga anak ko para maihatid na nga lang ngayon at nang may maipambili kami ng bigas at ulam. Alam mo, Ruby, sawang-sawa na ako sa kahirapan dinaranas natin. Sa araw-araw na lang ganun ang ginagawa natin. Lalo na ngayon. Ayoko nakikita nagugutom yung mga anak ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko, kahit ano gagawin ko, wag lang sumala sa oras ang aking mga anak. Ay, magandang araw po. Sino po sila? Ako si Mang Felix. Dinahalan ko kayo ng bigas at mga dilata. Nandiyan ba nanay niyo? Naku, wala po si inay. Kumuha po kasi siya ng bawang na babalatan po sa bawangan. Sige. Banggitin niyo na lang sa kanya na nanggaling ako rito. Pati na mga pagkain yan. Sige po. Maraming salamat po sa mga bigay nyo, mga Felix. Ang dami-dami ng mga ito. Basta ang gusto ko, magpakabait kayo magkapatid. Lagi kayong magkasundo at magmahalan. Opo, lagi naman po kaming mabait ni Kuya. Higit sa lahat, palagi kayong magdarasal para sa kaligtasan natin sa mga sakit at sakuna at para sa kapayapaan ng mundo. Maliwanag ba, mga bata? Opo, Mang Felix. Pabili nga po ng 2 balot ng monay. Uy! Ang babaeng nang umit ng 1 balot ng tinapay, may pambayad. Siguro binigyan ko nung nagpakilalang Felix na sumalo sa pagnanakaw mo, no? Abay, mukhang paldo yung lalaking yun eh. O ano? Ayun na ba? Hindi ko po naiintindihan yung sinasabi niyo. Ay, sus me. Hindi mo wala nasakyan yun. Kaya ka tinulungan ng Felix na yung kursunada ka niya. Kaya dapat pinatulan mo na eh. Total, nagnakaw ka na 1 balot ng tinapay. Di magpaka-immoral ka na. Kuya, paggabi na naman pero hindi pa rin umuwi ang inay. Siguro gutom ka na, ano? Kaya hindi na naman maipintay ang mukha mo. Di ba nga, kapag tag-ulan, gutumin ako eh. Ang sabihin mo, nakikita mo kasi yung maraming dilata sa harapan mo. Kaya nang gigigil ka na naman na magbukas ng isa. Kasi kuya, may kanin lamig pa tayo sa kaldero. Magbubukas ako ng 1 corn beef ha. Oo, bahala ka. Basta't ako, hintayin ko makauwi si inay. Gusto ko kasi sa mainit na kaning iulam yung sardinas eh. Ano ka? Kakain ulit ako mamaya pag Ano? nagsaing si inay. Ulit? Oo! Sabel, gabi na. Bakit nagpunta ka rito sa tinutuluyan ko? May problema ba kayo ng mga anak mo? May tutulong ba ako? Ang tanong ko ang gusto kong sagutin niyo, Mang Felix. Anong tanong? Gusto niyo ba ako maangkin? Nakahanda ako. Bilang kabayaran sa tulong niyo sa aming mag-iina. Handa akong ibigay sa inyo ang aking katawan. Ang aking kabuuan. Teka.
Huwag kang magubad sa harapan ko, Sabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumanas ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako ito ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko. Magpapaalipin ako sa inyo kahit anong paraan. Ang gusto ko, magbihis ka. Pagkatapos umuwi ka na. Sige na, gabi na. Tiyak na hinihintay ka na ng mga anak mo. Bakit? Tinatanggihan niyo ba ako? Para may dahilan kayong tapusin na rin ang pagtulong sa amin. Bakit hindi niyo ako maintindihan na para sa kapakanan ng aking mga anak ang ginagawa kong ito? Sabel, hindi yang iniisip mo ang magsasalba sa kapakanan ng mga anak mo. At hindi dahilan ang dinaranas niyong kahirapan para pababain mo ang sarili mo. Lalo na sa paningin mo. Magbihis ka na. Ayusin mo ang sarili mo. Umuwi ka na sa inyo, saka na tayo mag-usap pagkatapos nito. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi mo ko inaangkin, Mang Felix. Hindi mo ba ako narinig? Ayoko sumala sa oras ng pagkain ng mga anak ko. Dahil natutulog ang aking puso kapag nakikita ko silang nagugutom. Hirap na ang kalooban ko kapag tinutulog lang nila ang kumakalam nilang sikmura at ang katotohanan yun. Yan ang lalong lumulunod sa akin sa depresyon. Ha? Galing kamo ang sobrang ito kay Mang Felix, Ruby? Pero anong ibig mo sabihin? Tapos na ang mission niya sa lugar na ito. Pasensya ka na, Sabel. Pero talagang inilihim namin sa lahat ang pagiging isang paring misyonero ni Father Felix. Para na rin sa kanyang seguridad. Ilang pari na din kasi ang pinatay dito sa squatters area dahil pinag-interesan ang dala nilang pera. Isang pare? Si Mang Felix? Oo. At alam mo ba, binigyan niya tayo pareho ng sobrang may lamang pera para ipampuhunan natin sa pwesto ng gulayan sa palengke. Na binayaran na pala niya ang upa sa loob ng 1 taon. Kaya, Sabel, hindi na tayo magbabalat ng bawang. Hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Diyos ko, ang laki ng kasalanang nagawa ko kay Father Felix. Napakasama ko. Inilagay ko siya sa isang hindi magandang sitwasyon dahil sa mga sarili kong kamalian. Paano ko ba mapapatawad ang aking sarili? Paano ba ako mapapatawad nang nasa itaas? Ay, ano ba yan, Sabel? Luha ba yan ng katuwaan? O ano? At saka narinig mo ba yung sinabi ko? Hinding-hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Dahil hinding-hindi na rin tayo magbabalat ng bawang. Oh, paano mga bata? Father? Alis na ako. Maaring matagalan bago tayo magkitang muli. Yung mga billing ko sa inyo, ha? Huwag niyong kalilimutan. Opo. Magiging mabuti po kaming tao. Gaya ng lagi niyong pinapangaral, Father Felix. Saka po, mabuhay rin po ng may layunin sa araw-araw, Father. Tamang lahat ng mga sinabi niyo. O siya, bumubusina na yung sasakyang naghihintay sa akin sa labasan. Alis na ako. Maraming salamat po. Ihatid na po Maraming namin salamat kayo. Tara, hatid natin si Father. Maraming salamat. At patawarin niyo po ako, Father. Tama kayo. Dapat lagi namin tandaan. Napapatnubayan kami ng Diyos.
Kung lagi namin siyang bibigyan ng pagkakataon, isama namin siya sa paggawa ng mga pagpapasya, maging sa aming mga dalamhati. Lalo na sa kahalagahan ng pagsusuri sa aming mga sarili. Ang pagiging isang mabuting tao ay nangangahulugan lamang na hindi ito laging nakaugnay sa ating mga ginagawa, kundi sa kung ano ang ginagawa natin para sa iba. Nangangahulugan din ito ng pagtulong sa ating sarili, pagpapasya sa tunay na kahulugan ng isang taong mabuti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benamin. Special sound effects, Temyong Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Walang hiya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ang tandaan mo, Santo. Pareho lang tayong walang kwentang tao. Kaya pareho lang nasusunugin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga sandaling nagiging alipin tayo ng ating mga kahinaan at nawawalan tayo ng lakas upang labanan ang mga ito. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Natalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Vincent, mabuti naman nakauwi ka na galing sa eskwelahan. Eh, paalis na talaga ako. Paalis? Oo. Bakit na saan ka pupunta? Saka bakit ang laki niyang dala-dala niyong pag... Kasi madidestino si Santo sa Cagayan de Oro. Siya yung magiging construction foreman nung itatayong mall doon. Kaya nga sasama na ako sa kanya. Magsasama na kami doon. Pero Nay, may pamilya na rin si Mong Santo. Paano kayo magsasama? Gaya na sinasabi niyo ngayon. Nagdesisyon na siyang iwan yung pamilya niya. At kayo, ganoon lang kadali. Naiwan kami ni ate. Paano na yung pag-aaral ko, Nay? Paano na po yung buhay namin dito? Malalaki na kayo. Kaya nyo ng buhay ng ate mo yung mga sarili nyo. Eh, huwag kayong mag-alala. May iwanan akong pera para ipagpatuloy nyo yung pagkakarinderya. Malaki-laking puhunan din yan. Palaguin nyo na lang. Nay, Ano? mag-isip-isip naman kayo. Tatalikuran nyo kami rito samantalang hindi naman kayo sigurado sa magiging buhay nyo kay Mang Santo. Ay, naku. Pwede ba, Vincent? Huwag mo na ako dramahan, ha? Hindi nyo maibibigay ang kaligayahan ko. Kaya, hayaan nyo na ako sa gusto ko! Sino? Nanong pa rin? Si Natalia? Ang babaeng laging nag-aasawa? Ayun! Nagtana na naman. Kalain niyo yun? Ang tanda na.
Hindi pa rin nagsasawa sa papalit-palit ng kinakasama? Basta ako, ha, pagkaubos mo sa 8 bote ng beer na yan, hindi na kita pagbibilang pa, Ivy. Pinagbigyan lang kita dahil gusto mo nga maglabas ng sama ng loob sa ginawa ng nanay mo. Di lang masama ang loob ko kay Natalia, Manang Paring. Muhing-muhi ako sa kanya. Dahil hanggang ngayon, nag-20 anyos na ako, ayaw pa rin niya sabihin kung sino ang tatay ko. Siya man! Hindi rin daw niya alam kung sino. O, di ba? Ang laking kalukuhan na hindi niya kilala kung sino ang tatay ko. Alam mo naman yung nanay mo. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kamalian. Ako, gusto ko makilala ang tatay ko. Dahil baka mabagong buhay ko kapag nakilala ko siya. Nangangarap din naman ako ng maayos na buhay eh. Hindi kagaya ng pangit na buhay na ipinamulat sa akin ni Natalia. Mabuti pa si Vincent eh. Kilala niya ang tatay niya. Yung baklang nagtatrabaho sa parlor sa kanto. Pero wala rin pakialam sa anak niya. Vincent, paano ka pa ngayon makakapag-aral ngayong iniwan na kayo ng nanay mo? Ano, papasok ka sa eskwelahan na walang laman ng bulsa at kumakalaman tiyan? Buti pa, sumama ka na lang sa diskarte ko. Anong diskarte, Jopet? Nakakita mo yung mga tumatakbong jeep na puno ng mga pasahero? Ha? Oo. Ganito, kapag nag-stoplight, iikutan natin ang mga jeep na yan. Tsempuhan natin ang matatandang babae na may suot na gintong hikaw o kwintas. Tapos, hahablutin natin. Ha? Pero, Huwag kang galala. Tuturuan kitang manghablot ng hikaw at kwintas. Tara. Papraktisin kita. Talingan mo. Hanggat nakahinto ang mga sasakyan. Talaga bang hindi mo na ako titigilan sa kadadakdak mo araw-araw? Ah. Ha? Pag hindi ako nakapagpigil, susungangain na kasi. Sige, subukin mo. Akala mo ba, hindi kita lalabanan kapag sinaktan mo ako? Puro ka reklamo eh. Pati pagtira sa barracks na to, hindi mo pa rin makasanayan. Dapat mo pa nga ipagpasalamat na wala tayong binabayaran tirahan. Pagkain na lang ang pinoproblema natin. Ah! Ang gustong mamatuwa pa ako na nakatira dito sa barracks na ito, natirahan din ng mga barakong trabahador dito. Ay, pati sa kubeta, naliligo pa ako. Pilit na may nagbubukas ng pinto. Ha! Tulad ngayon, lasingan na naman yan magdamag. Eh, anong gusto mo? Hindi na naman ako matutulog. Baka nakakalimutan mo, Natalia. Nung sumama ka sa akin, hindi kita pinangako ang ititira sa mansyon. Alam na alam mong katayuan ko. Kaya huwag kang masyadong mapaganap! Ate, aga mong nagising. Oo, Vincent. Hugasan ko nga kasi itong mga gamit natin sa pagkakarinderya. Mamayang gabi kasi, mamimili na ako ng mga rekado para sa mga ulam na ititinda natin bukas ng umaga. Totoo, ate. Magtitinda na uli tayo. Oo. At saka, para makapasok ko na rin sa eskwelahan. Naisip ko kasi na ilang buwan na lang, gagraduate ka na sa senior high school. Eh, sayang naman kung mahihinto ka pa. Salamat, ate. Kung alam mo lang, kung gaano ako kasigla sa mga sinabi mo. Bigla kasi ako namulat. Bakit ba sisirain natin ang mga buhay natin? Gaya ng pagsira ni inay sa buhay niya. Kung ayaw niyang ayusin ang buhay niya, tayo, magsisikap tayo
para kahit paano magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ate, pangako, katuwang mo ko sa mga plano mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Siguro nga. Baka nga na mabuti na rin hindi na natin kasama si inay para mas maging magaan nating maitaguyod ang buhay natin. Dahil habang sinisikap ko siyang iahon sa kanyang mga kahinaan, ang mga kapakanan naman natin ang nasasakripisyo. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kaya wag mo akong sumatan sa lintik na pagsasamang ito. Hindi mo nga ako pinilit. Pinagsamantalahan mo naman ang kahinaan ko. Kaya simula na naging kalbaryo ng buhay ko. Uy, bakit ako? Hindi ba naging impyerno ang buhay ko sa'yo? Wala ka naman dapat ipagmalaki ah. Uy, ilang lalaki na ba nagdaan sa buhay mo? Bago ko. Walang niya ka. Ang sakit mo magsalita. Walang iya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ang tandaan mo, Santo, ha? Pareho lang tayo walang kwentang tao dahil pareho lang natin iniwan ang ating mga pamilya. Kaya pareho lang nasusunogin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Akala ko pa naman, kaya ka nagpunta rito. Sasama ka na sa diskarte ko. Kailangan ko talaga ng mga pagpapasa ng mga hinahablot kong alahas para hindi ako matiklo ng mga pulis. Ikaw ang isasama ko sa trabaho nakita ko para sa iyo, Jopet. Boss, may trabaho kang nakita para sa akin. Para namang ayokong maniwala. Nangangailangan ng janitor sa eskwelahan namin. At dahil mabait sa akin yung principal namin, nakiusap ako na ikaw na lang ang kunin. Dahil sabi ko, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Kaya, inirekomenda kita. Sa bagay, sawa na nga ako sa kalululo ng mga ini-snatch kong alahas eh. Gusto ko na rin talaga magbagong buhay. Tumatanda na rin ako ha. Lagi nga kasi kitang naiisip eh. Kapag may nangyayaring masama sa'yo sa lugar na ito, ako ang unang-unang nasasaktan. Magkababata tayo. Halos para na tayo magkapatid. Pero wala kasi akong pagkukunan ng mga gagastusin sa requirements eh. May solusyon na rin tayo dyan. Ha? Tutulungan kita sa mga gagastusin mo sa requirements. Ako bahala sa'yo. Sinabi ko na rin kasi kay Ate Ivy ang katayuan mo. At handa siyang tumulong sa'yo. Pero yung yun, naihanap mo ako ng trabaho. Akala ko, dito na lang ako tatanda sa magulong lugar na ito. Kasi sabi na Ate Ivy, kahit na iniwan tayo ng ating mga magulang, huwag na huwag daw nating sisirain ang ating buhay. Huwag na huwag daw tayong liliko. Paano? Magpapasalamat na ba ako agad sa inyong magkapatid, Vincent? Ang gusto ko, katulad ko, mangarap ka rin, Jopet. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ituloy mo yung pag-aaral mo. Wala namang requirements na edad sa pag-aaral eh. Ang mahalaga, nagpupundar ka ng isang magandang bukas para sa sarili mo. Ivy, may taong nagpasamang ihatid ko raw siya rito. Marami daw siyang gustong ihingi ng tawad sa inyo ni Vincent. Inay? Ivy, anak. Paano? Eto talaga, harap na kayo mag-ina. Alis na ako ha. Walang tao sa tindahan ko eh. Maiwan ko na muna kayo. Ivy, alam kong malaki ang hinanakit niyong magkapatid sa akin. Lalo ka na. Kung bumalik kayo, para pagkatapos, iiwan lang kami uli. Mabuti pang hindi na kayo nagpakita pa rito, Nay. Nagbalik ako
ang hindi na muling umalis, anak. Lalo na ngayon ko napagtanto ang bigat ng aking kasalanan. Hindi naman mababago na ikaw ang aming ina. Inay, sa palagay niyo ba, kung hindi kayo mahalaga sa amin, hindi kami masasaktan sa inyong paglayo? Pero sana, sa pagkakataong ito, may sinseridad na sa mga sinasabi ninyo. Kung muli man kami magtiwala sa inyo ni Vincent, huwag niyo naman paglaruan ang mga damdamin namin, Nay. Pangako, hindi na ako gagawa ng mga desisyon na magiging dahilan pa ng ating pagkakawatak-watak bilang isang pamilya. At lalo ako magsusumikap upang muling bumalik ang inyong pagtitiwala. Mahal ko kayo, mga anak. Kayo ang aking buhay. Dahil kayo ang bumubuo sa aking pagiging isang ina. May mga pagkakataong ang pagsisisi ay nangangailangan ng maraming patak ng luha. Walang humpay na panalangin at walang sawang pagsisikap upang makamit natin ang kapatawaran sa kanyang panahon. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Inaamin ko! Nagkukunwari lang ako nag-uulyanin. Nagawa-gawa ko lang yung karton sa kanto. At pati na itong paglalaro ko ng palobo. Dahil alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Myrna? Alam mo ba kung bakit? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga miyembro ng isang mag-anak ang susi upang makabuo ng moral na suporta at pagmamahal mula sa pamilyang kinabibilangan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Myrna sa ating tulang sa kanyang panahon. Myrna! Oh! Myrna, ano ba? Buksan mo ka ako tong pinto! Isit! Bilihan mo! Ito na naman tong matandang to. Oh! Siguradong ma-high blood na naman ako. Ano ba? Diyan na! Maghintay kayo, pwede? Tagal-tagal mo buksan ang pinto. Naririnig mo naman ako tumatawag sa labas. O kayo naman, sigaw na walang katuturan. Bakit kasi ayaw mo sundin yung sinasabi ko sa'yo? Pumunta ka sa kanto dahil nakakamada na yung mga karton doon. Dalhin mo sa bodega ni Mang Goryo, ipakilo mo. Tapos kunin mo yung bayad.
Magagandang klase ng karton yon, kaya mahal ang mga yon. Naku, inay! Dekada 80 pa yung sinasabi niyong bilihan ng kanto sa kanto. At si Manggorio, dekada 90 naman, nung mamatay dahil sa diabetes. Ay, bakit ba naman kasi ayaw mo akong paniwalaan eh? Nagkukunwali lang kasi kayo nag-uulyanin. Ay, pwede ba? Umalis-alis na nga kayo dito. O gusto niyo bang hilahin ko kayo palabas? Sige na, umalis na kayo! Pikot na ako sa mga kalokohan niyo! Iwan niyo na ako! Nakasalubong ko po kanina sa palengke si Mirna, tay. Iyak na naman ang iyak. Ginulo na naman daw po siya ni Tiang Maria dun sa tinitirhan niya. Hindi ko na rin alam kung paano pagbabatiin ang mag-inang yan. Masyado ang galit nila sa isa't isa. Halos isumpa nila ang bawat isa. Habang dumaraan ang mga araw, parang lalo naman pong tumitigas sa mga kalooban nila. Hanggat hindi sila umaamin sa kanilang mga pagkukulang, hindi talaga sila magkakapatawaran. At ang masama niyan, baka makamatayan pa nila ang pot nila sa isa't isa. O ano, Kuya Ronald? Hindi mo pa rin nakikita yung titulo ng lupa na ito sa pangalan ni Itay? Ang nakita ko rito sa drawer, yung titulong nakapangalan sa namatay na tatay ni Ate Mirna. Akala ko ba sabi ni Inay bago namatay si Itay, nalipat na sa pangalan ni Itay ang loteng ito? Yun ang malaking problema natin ngayon. Nakako pa naman tayo kay Mang Frank na isusurrender natin sa kanyang titulo ng loting ito bilang kabayaran sa utang natin sa kanya sa video karera. Kasi, alam mo kuya, wala naman problema eh. Kahit wala sa pangalan ni Itay ang titulo ng lupang ito. Ha? Basta ibayad na nito kay Mang Frank, tapos. Oo nga no. Tiyak, papatusin na ito ni Mang Frank. Tara, tara. Hanggang kailan ba ninyong titikisin ang isa't isa ni Tiang Maria, ha, Mirna? Kahit paano, apektado kami ni Itay sa mga nangyayari sa pagitan ninyo mag-ina. Hindi lang naman yung pagkukunwari niyang pag-uulyan ninyong kinamumuhi ako sa kanya, Nida. Pero maraming taon na ang lumipas. Matagal nang patay ang anak mo. Baka pwede mo nang ibigay sa kanya ang iyong kapatawaran. Hindi maburas sa isip ko yung nakaraan. Nung itinirik ng anak ko ang mga mata niya dahil sa taas ng lagnat, humingi ako ng tulong sa kanya, tinalikuran lang niya ako. Wala daw siyang pera. Samantalang nagkakamal siya ng pera ng panahon na yun dahil malakas ang negosyo niya sa pamimili ng mga karton sa kanto. Basta ako, ha, ipagdarasal ko pa rin ang pagkakasundo ninyo mag-ina. Kung hindi niya kami tiniis ng anak ko ng oras na yun, sana hindi namatay ang anak ko sa aking mga bisig. Baka naitakbo ko pa siya sa ospital. Sana baka nung mga panahon na yun ikasakasama ko at bumubuo kami ng pangarap ng aking anak. Nauunawaan naman kita sa parting yun, Mirna. Dama ko ang nararamdaman mo. Tsaka hindi niya dapat ginawang batayan yung pagiging dalagang ina ko. Para itakwil din niya ang aking anak. Dahil kung meron mang dapat na lumingap sa amin, nung mga sandaling yun, walang iba kundi siya. Dahil siya ang aking ina, dugo niya ako at laman. Hoy! Ay, Kayo magkapatid. Kuya, amato, nakita tayo. Ano yung dala nyo? ibulsa mo yung titulo. Dali. Ang laki-laki papel dito, paano ko bubulsa? Bakit kasi hindi mo malang nirolyo yan eh? Ledlad mo pa. Ako, ha? Wala talaga akong tiwala sa mga pagmumukha nyo. Eh, Basta nakita ko kayo, tiyak may kabulastogan na naman kayong gagawin.
Akin na yung papel na itinatago mo sa likuran mo, JR. Pero Chong, Ibibigay mo sa akin yan o padadapuin ko sa katawan mo itong daladala kong arnes. kuya, paano to? Sige na, ibigay mo na. May magagawa pa ba tayo? Ito po, Chong. Ah. Titulo to ng lupa ng tatay ni Mirna. Bakit daladala nyo to? Anong balak nyo sa titulong ito? Ha? Sumagot kayo ng maayos. Chong. Dahil kung hindi, pamamagain ko mga katawan nyo sa arnis na dala ko. Kung kailan lang yung pensyon na nasa ATM ng Tiyang Mariam mo ang isinanla ng mga mokong na yon. Ngayon naman, itong titulo ng lupang tinitira nila ang itatapal sa malaking utang nila kay Frank sa video karera. Ay, buti na lang naharang ko. Nabawi ko sa kanila itong titulo. Naku, Tay. Talagang hindi titigil sa kabulastugan ng magkapatid na yon. Lalo na, lulong na sila sa kasusugal. Kaya maghahanap ng paraan ng mga yon kung paano magkakapera. Kaya totoo yung sinasabi ni Mirna na nang mag-asawa sa ikalawang pagkakataon ng Tiyang Mariam mo, nagsilang lang ang nanay niya ng mga taong puro kabusitan lang ang ihahasik sa mundo. Ano ba yan? Bakit ba? Sabi na tigilan niya yung paglalaro ng palobo sa kalsada eh. Akin na nga yan! Akin na! Teka! Bakit dito na papalobo ko? Huwag mo itapon yan! Ano ba Mirna? Hindi ba kayo nakukutya sa sarili niyo? Sa ginagawa niyong pagkukunwari, inay? Dapat ipaglalaro ng palobo, pinatulan niyo na para lang ipakita nag-uulyanin na nga kayo? Na nag-iisip bata na kayo? Inaamin ko. Nagkukunwari lang ako nag-ulyan eh. Nagawa ko lang yung karton sa kanto. At oo, pati na yung paglalaro ko ng palobo. Dahil alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Mirna? Ha? Alam mo ba kung bakit? O di ngayon, umamin din kayo sa mga kalukuhan niyo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong pansinin mo ko. Na makasakali kapag nakita mong ganito na ang kondisyon ko, mapatawad mo na ako. Pagod na ako sa pagkikipagtagisan ng galit sa iyo, Mirna. Hanggang kailan mo ba ako mapapatawad sa mga pagkakamali ko? Hirap na ang kalooban ko. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Kayanin niyo. Kayo nag-umpisa niyan. Kung ano man yung sakit ng kalooban na dinaranas niyo ngayon, dapat niyo lang yung maramdaman. Ano kuya? Pagmamasta na lang ba natin sa ganyang kalagayan si inay? May magagawa rin ba ako kung ayaw niyang kumain? Ayaw rin niyang padala sa ospital dahil ayaw na rin daw niyang mabuhay. Panay ang banggit niya sa pangalan ni Ate Mirna. Sunduin mo kaya, kuya? Hindi sasama sa akin yun. Alam mo namang sukang-suka rin sa ating dalawa yun eh. Mirna? Sabi ni Ronald at JR, ayaw niyo rin padala sa ospital. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin naman dahilan para mabuhay ako. Bakit ako? Hindi ba ako isa sa maraming dahilan? Para asamin niyo pa ang isang mas mahabang buhay, Nay. Oh, anak. Mirna, totoo ba yung narinig ko? Ang akala ko,
hindi ko pagpapatawad ang magbibigay ng hustisya sa mga sakit na naramdaman ko sa mga nangyari sa pagitan nating dalawa. Pero habang nagkikimkim ako ng galit sa inyo sa matagal na panahon, para namang nilalaso ng aking buong pagkatao na kung mayroon mang naging unang biktima ng hindi ko pagpapatawad, ako pala yun. Alam ko. Masyado rin kitang nasaktan. Kaya hinihingi ko rin ang kapatawaran mo, anak. Batid ng Diyos kung gaano ko palaging inaasam na mayakap ka. Gaya nung bata ka pa. Lahat ng masasayang sandali sa pagitan natin dalawa. Kung alam mo lang, sabik na sabik din ako na mayakap ka, inay. Buong buhay ko wala akong inasam kundi ang kalinga at pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, inay. Anak. Mahal na mahal. Kaya hindi ko kakayanin kung muli pang magkakalayo ang ating mga kalooban. Sa paghahanda na maitama ang ating mga pagkakamali at sa taong hihingan natin ng kapatawaran, paano nga ba makahanap ng lakas na magpatawad at humingi ng tawad? Ang pangunahing layunin, ang pagkilala sa responsibilidad, ang pinakamahalagang sangkap sa paghingi ng kapatawaran. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka. Mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyo pinaninindigan mo. Ayokong madamay sa katangahan mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Parang ihip lang ng hangin ng buhay. Maraming tatahakin sa bawat yugto. Ngunit sa tuwina, bawat dasal sa nasa itaas ay may tugon. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Alberto sa ating dunang sa kanyang panahon. Alberto, maghapon magdamag kang tumunganga dyan sa pier, pagkatapos ngayong umaga umuwi ka, sasabihin mo, hindi ka nakalabas. Sige pa man din yung destinasyon mo. Pero gutom naman kami ng mga anak mo. Silang kasing barkong dumating. Kaya di nakasama yung pangalan ko sa mga tinawag. Para namang hindi mo alam ang patakaran sa trabaho namin. Ang daming diskarte sa pier. Kung gagamitin mo lang yung utak mo, hindi tayo kakapusin ng pera. Ano naman ang gusto mo? Maglabas din ako ng mga kargamento? Katulad ng mga kasama ko? Oo! Lahat ng kaya mong ilabas mo.
Tinuturuan mo na ako magnakaw sa sinasabi mong yan, Laila. Kung yun ang solusyon sa buwisit na kahirapan na ito, o edi magnakaw ka. Yun ang gusto kong gawin mo, narinig mo? Olivia, nakapagtabi ka ba ng 100 piso galing sa benta natin ngayong gabi sa pagtitinda ng mami? Oo, Benny. Inuhulog ko kaagad sa alkansya natin. Aba, naninigurado na ako kaninang maaga tayo nakabenta. Tama yun. Para sakaling mag-ipit tayo sa puhunan, may maduduko tayo. Oo nga. Ayoko rin mangutang sa mga patubuan dito sa pier. Sa laki ng tubo. Lalo tayong nababaon sa kanila sa utang. Oo nga. O sige, maya-maya lang. Magliligpit na tayo. Yung konting tirang mami, pagkain na lang yun ng mga bata pag uwi natin. Ibili na lang natin sila ng isang balot na monay sa bakery dyan sa kanto. Oo nga. Para may kapartner ang mami nila. Mami at monay lang. Masaya na yung mga anak natin. Kasi nga, para na rin daw silang kumain sa dim sum house. Anong sabi mo, Laila? Di mo ba narinig? Sabi ko ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Paano sinulang? Hindi mo ba iniisip na magiging kalagayan niya kapag umalis ka? Kapag inisip ko ba yung tungkol sa kalagayan ni Nolan, hindi ako makakalis sa miserableng buhay na ito. Gusto ko mamuhay mag-isa. Yung hindi kayo kasama mag-ama. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka, mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyong pinaninindigan mo. Ayoko madamay sa katangahan mo. Tay, umalis po ba si inay dahil sa akin? Hindi anak. Umalis siya dahil mahal niya tayo. Gusto niya ayusin ang mga bagay-bagay para lalo pa tayo maging isang masayang pamilya. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin alam, anak. Pero ano man ang mangyari, habang nagsisikap pa rin tayo rito, maghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Kala ni Alberto, babalikan ko pa silang mag-ama. Ganitong buhay kaya gusto ko. Solo flight. Ang sarap lang isipin na solong-solo kung sahod ko dito sa salon bilang manikurista. Tapos, ang lakas pa ng bigayan ng tip dito. Kaya makakabili ako ng mga gusto kong damit na nasa uso ngayon. Mag-aayos dalaga ako. Bibili rin ako ng lotion, pabango, tsaka iba't ibang kulay ng lipstick, tsaka eyeshadow. Yan bang 5 sako ng kalamansing nasa gilid ng tindahan namin ang tinatanong mo, Alberto? Taga Mindoro may-ari ng mga yan. Hindi sumipot yung kausap niya ang customer dito sa pier. Kaya kaysa magbayad ulit siya ng bill of lading pabalik, iniwan na lang niya ang mga yan. Pamigay ko na lang daw sa mga tao dito. Ibig mong sabihin talagang hindi na niya babalikan ng mga ito? Hindi na. Palagay ko marami siyang aning kalamansi sa Mindoro. Kaya hindi na siya nag-abalang iuwi ulit ang mga yan. Kasi naisip ko pwedeng ibenta ang mga ito ng per kilo doon sa palengke.
Doon ba sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria? Ba, oo nga no. O, sige, ikaw nang bahalang mag-dispatch sa mga yan. Teka. Kumuha ka na rin ng para sa'yo. Ay. Alagay ba, akin ba lahat ng ito? Ba, siyempre, hati tayo. Naku, marami pa yung isang sakong ibinigay niya sa akin nung nakaraan. Ha? Pinamigay ko na nga rin yung iba dahil masyadong mabilis mahinog. Kaya sige na, ikaw na bahala kung paano mo gagawing pera ang mga yan. Naku, Nolan. Hindi ka dapat nangahas na pumunta rito sa pier na nag-iisa. Napakabibilis ng mga sasakyan sa highway. Delikado para sa isang batang katulad mo. Inahanap ko po kasi si Itay. Kanina pa po siya hindi umuwi. Ay, nagpunta siya sa Asuncion Market. Magbebenta roon ng mga kalamansi. Kalamansi po? Oo. Bakit? Wala lang naman po siyang labas dito sa pier, Aling Olivia. Walang dumating na barko. Kaya wala na namang labas ang tatay mo. Halika, kumain ka muna ng mami. Alam ko, kaya mo hinahanap ang tatay mo, hindi ka pa kumakain. Pero kahit tapos ka nang kumain, hindi pa pwedeng umalis ka dito. Delikado yung palakad-lakad dito sa pier. Kaya dito ka lang muna sa tabi ko habang hinihintay mo siyang makabalik. Hoy, mamang squatter! Bakit bigla ka nalang pumwesto sa harap ng warehouse ko? Hindi mo ba alam na bawal magtinda sa harap nitong Asuncion Market? Pasensya na ho, Mrs. Dito ko na ho nahila itong kariton ko nang magdatingan yung mga nanguhuli ng illegal vendors. Pasensya na ho talaga. Ay, hindi ko tinatanggap yung panghihingi mo ng pasensya sa pang-aabala sa harap ng pwesto ko. Ang mabuti pa, ipasok mo lahat dito sa bodega ko yung 5 sako ng kalamansi mo. Ho? Pero bakit to? O ano, ititimbre kita sa mga nanguhuli o ibibigay mo sa akin lahat yung paninda mo? Nagsinungaling ako sa mga anak ko. Sinabi ko na ipagbili ko na yung warehouse samantalang hindi pa. Ayoko kasi manirahan sa Australia pero wala na ako magagawa sa desisyon nila. Ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa Pilipinas eh. Ang nakakalungkot, sa 1 linggo na alis ko. Ang dami pa ho nitong lamang mga sibuyas, patatas, carrots at bawang. For delivery na mga yan para sa mga suki ko restaurants. Sasama ko na rin yung 5 sako ng kalamansing binili ko sa'yo. Pero palis na nga ako eh. Kaya gusto ko, ikaw na mamahala nitong warehouse at mga produkto ko. Tatawagan kita palagi. Mag-iiwan ako ng account kung saan mo ipapasok yung kikitain ng warehouse. Pero kalahati lamang ang i-deposit mo sa account ko. Sa iyo na yung kalahati. Pero ngayong araw lang po ito na tayo'y nagkakilala para pagkatiwalaan niyo ako, Aling Amparo. Sa kasundong ito, talo ako kapag niloko mo ko. Pero mas talo ka dahil habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo ang gagawin mong panluloko. Ito yung susi ng warehouse. Ho? Simula bukas, ikaw na ang mga siwa nito. Ang ganda naman ng deal ng Aling Amparo kay Alberto tungkol sa warehouse. Ano, Olivia? Oo, Benny. At kapag napalago pa raw ni Alberto yung warehouse, sa kanya na yun ibebenta ng matandang babae kahit daw hulugan system pa. Kalain mo, may mga kwento pa rin pala ng ganyang kabaitan sa panahon ngayon. Parang hindi ako makapaniwala. Tayo kaya, Olivia.
May ganong puwang kaya sa mundo na naghihintay sa atin? Oo naman. Hanggat nananatili tayo nangangarap, hanggat nananatili tayong mabubuting tao, Benny. Totoo po, Itay. Dito na rin po tayo titira sa warehouse. Ang sarap po rito. Ang lamig ng aircon. Oo, Nolan. Kailangan kasing matutukan ko ang purchase at delivery ng mga produkto dito sa warehouse. Nangako ako kay Aling Amparo na pangangalagaan ko ang kanyang mga iniwan dito. At ikaw, tutulungan mo rin ako. Ikaw ang magsisilbing tindero sa harapan ng mga perkilong tinda natin. Sakto po yun, Tay. Doon ko pumapapractice ang galing kong kumwenta sa math. At galingan mo, ha? Aba, bilang paghahanda na rin sa pangarap mong pagiging isang mahusay na accountant. Tay, parang si Inay po yung papasok dito sa loob ng warehouse, oh. Ayan, oh. Ang sabi ni na Bennett Olivia, dito ko rin kayo matatagpuan. Ikaw nga, Laila. Nagbalik ka. Huwag mong isipin nagbalik ako. Dahil maayos na ang buhay niyo. Mahirap palang mag-isa. Lalo pat kasing kahulugan niyo ng kalungkutan. Sa huli, natuklasan ko kailangan ko kayo para ako mabuhay ng kumpleto sa mundo. Nang lumayo ka, hindi lamang isang buhay para sa atin ang hinangad kong buuin. Higit ako nagsika para sa kinabukasan ni Nolan. Gusto kong maramdaman niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Pinrotektahan ko mga pangarap niya. Dahil alam ko, isang araw, magbabalik ka. Alberto, mapapatawad mo pa ba ako? Masyado kong sinukat ang mga kakayahan mo bilang isang asawa. Nag-asal bata ako dahil lamang sa pagiging makasarili ko. Dumaan lang tayo sa madidilim at mahirap na sandali ng buhay, Laila. Pero sa maraming pagkakataong ibinibigay ng nasa itaas, kailangan pa rin nating manatiling isa at matatag sa kanyang panahon. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang katotohanan na hindi tayo makararanas ng mga pagsubok at kahirapan. Subalit sa pamamagitan ng ating marugdob na pananampalataya, may mabuting layunin ang may likha sa likod ng mga bagay na ito. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.